Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions. Actually, ito ay sinisend sa isa sa ating mga followers pero ako lang din yung nag-post nito sa isa sa ating FB, private na FB group. So, 5 number series ito or mas magandang tawaging number sequence. Sa lahat ng, lalo na kapag sa civil service exam or kahit anong exam na merong numerical, halos hindi nawawala itong paghahanap ng pattern sa number sequence. Sa civil service exam mismo, hindi yan bababa sa 10 item na mga number sequence. So let's do number 1. Anong gagawin natin? Anong hanapin lang natin dito? Pattern para makuha natin yung mismong sagot dyan. 142, naging 70, naging 34, 16, tapos kung ano kaya ito, then 2.5. Ano ang pattern? 142 minus 2, and that is 140. Si 140, i-divide natin ng 2, and this is 70. Si 70 naman ay minus 2, and that is 68. Si 68, i-divide natin ng 2, that is 34. 34 minus 2, and this is 32. Si 32, i-divide natin ng 2, equals 16. Ang pattern natin dito ay minus 2 divided by 2. Minus 2 divided by 2, yan din ang gagawin natin dito sa 16. 16 minus 2, that is 14. So 14 divided by 2 equals 7. So therefore, ang sagot dito sa number 1 ay 7. I-continue lang natin kung tama ba na 7, na yung next ay 2.5. Si 7 ay minusan natin ng 2, that is equal to 5. Si 5 ay divide natin ng 5 ay ng 2. So 5 divided by 2, that is exactly equal to 2.5. Therefore, ang 7 ay tama. Next, number 2. Ano naman kaya yung mismong pattern dito? Si 17 naging 9. Si itong si 17 ay i-multiply natin ng 0.5, and this is 8.5. Pagka-multiply natin ng 8.5, addan din natin ng 0.5. So therefore, this is equal to 9. Kaya 9 yung next. Ang 9 naging 10. Si 9 ay i-multiply natin ng 1, and that is equal to 9. Tapos addan natin ng 1, this is equal to 10. Kaya yung next ay 10. Next, si 10 ay i-multiply natin ng 1.5, and this is equal to 15. Si 15 ay ada natin ng 1.5, this is 16.5. Meron na ba kayo napapansin na pattern? Si 16.5 ay i-multiply natin ng 2, and this is equal to 33. Tapos ada natin ng 2 equals 35. Ang pattern, mag-multiply ng 0.5, ada ng 0.5. Mag-multiply ng 1, ada ng 1. 1.5, ada ng 1.5. Mag-multiply ng 2, mag-add ng 2. So therefore, increasing siya sa 0.5. Ada ng 0.5, that is 1. Next, 1.5. Ang next ay 2. Ada ng 0.5, so ang next ay 2.5. Therefore, si 35 ay multiply natin ng 2.5. Si 35 times 2.5, and this is 87.5. Add din natin ng 2.5, and this is equal to 90. Kaya ang sagot dito ay 90. Next, number 3. Kunin natin yung difference. Ang difference dito ay 3. Next, dito naman ay 8 at 78 minus 63. Ang difference dito ay 15. So, ang difference naman dito ay 24. Anong ginawa ko?
Mag-minus tayo ng 3 sa 89 para maging 86. Decreasing man kasi siya, so mag-minus tayo. So minus tayo ng 8, 15, 24. Ang tanong, ilan kaya ang i-minus natin sa 39 para sa sagot natin? Since hindi pa clear yung mismong pattern, dito, kunin ulit natin yung difference. Paano naging 8? So, ang difference dito ay 5. Ang difference naman dito ay 7. Ito ay 9. Increasing odd numbers or consecutive odd numbers, increasing siya. Paano malalaman din kung halimbawa hindi mo matink na odd numbers yan siya? Lahat ng yan ay plus 2 lang. So, plus 2, therefore, ang next sa 9 ay 11. Yung 11 na yan yung i-add natin sa mismong 24 para yan yung pang-minus natin sa 39. So, yung mismong 24 addan ng 11, that is 35. Yan yung pang-minus natin dito sa 39. So, 39 minus 35, and this is equal to 4. Kaya ang sagot dito sa number 3 ay 4. Next, number 4. 1, 3, 4, 8, 15, 27. Ano naman kaya yung next? Now, dito natin ma-apply yung marami kasing klase sa Fibonacci sequence. So, ngayon, 1 plus 3, and this is equal to 4. Next, ang 1, ada ng 3, ada ng 4, this is equal to 8. Next, 3 plus 4 plus 8, this is 15. 4 plus 8 plus 15, this is 27. Therefore, tag-tatlo tayo. So, ang next ay 8 plus 15 plus 27, and this is equal to 50. Ito na yung sagot sa number 4, 50. Next, number 5. Kapag nasa unahan pa yung hinahanap natin, katulad nito, pwede nating hanapin yung mismong pattern sa mga kasunod na mga numbers. Ito namang si 1,440, paanong direktang naging 160? Biglang baba siya ba? Tapos yung last number natin dito ay 0.4. Kapag mga ganito, malaking posibilidad na mag-divide tayo, division. So tingnan natin kung paano ba hanapin din yung number na pang-divide. Ang gagawin natin ay yung 1,440, i-divide natin ng 160. So this is equal to 9. Yung 160, i-divide natin ng 10, and this is 16. So therefore, ganito ang gagawin natin. 1,440, i-divide natin ng 9, so that is 160. Si 160, i-divide natin ito ng 16, and that is 10. So ngayon, yung 10 divided by 0.4, and this is 25. Therefore, i-divide natin ng 25 itong si 10, that is 0.4. Ang tanong, anong gagawin natin dito sa mga nauna? Tingnan natin yung difference dito. Ang difference dyan ay 7. Dito naman, ang difference dito ay 9. So, itry natin na mga odd numbers yung nandyan. So, gamitin natin itong mga odd numbers. Yung mag-divide ng 9, ano kaya yung i-divide dito sa left side natin? So, para sa odd numbers, ang kasunod dito sa 7 ay 5. Paano natin malalaman? Odd numbers, yung kanyang mga difference ay 2 yan siya. So, dito naman sa kabila, minus 2 tayo sa 5, and this is 3. Now, since going to the left tayo, yung 16 ay naging 9, so ang gagawin natin dito ay mag-minus tayo. Si 9 minus itong 9 minus 5, and this is 4. 4 minus 3, and this is 1. So therefore, ito yung pang-divide natin. Try natin.
5,760 divided by 1, and this is 5,760 pa rin. So, yan yung sagot. Pero i-double check natin. Itong 5,760 kung i-divide natin ng 4, and that is exactly equal to 1,440. So, therefore, ang sagot dito ay 5,760. Pattern lang. So, ang kabisaduhin nyo kung paano ba hanapin yung pattern. Thank you for watching, and all I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.